ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa loob ng 86 na taon, Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw sa Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Pilipinas ang oras, alas 8:34 ng gabi. Narito na ang programang The Secret of Health. Maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan, seryosong talakayan tungkol sa holistic healing at natural remedies. Hatid ng Santhone Plus Gold at Yes to Health. Kasama nyo sa inyong Healthy Sunday Evening Habit sina Ray Sibayan at Doc Algie Bacla. The Secret of Health. Isang malusog na gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon pong gabing ito mga kaibigan ng The Secret of Health. Hatid pa rin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ano pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Ating pa rin pong kapiling sa ating pong programa ngayon po gabing ito. Wala iba kundi po ang ating expert on air, ang ating pong doctor ng alternative medicine. Walang iba kundi po si Doc Algie Bacla. Doc Algie, isang malusog at magandang gabi sa iyo.
Magandang gabi, Paring Ray, at sa lahat na ating mga taga-subaybay. At syempre, welcome po sa ating programang The Secret of Health ngayong pong linggo ng gabi. Ayan. Abangan po ninyo ating pong pag-uusapan ngayong pong gabing ito. Ano po? Pero po para po sa inyong mga katanungan, lalo na po tungkol sa Santon Plus Gold at at iba pang mga produkto ng Yes to Health, abay mag-text lamang po sa ating DZRH text line 0919-282-6485 0919-282-6485 o kayo po ay pwedeng mag-comment po sa ating pong live streaming sa DZRH News Facebook page. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating Yun. pamimigay. Ito yung masaya Oo, ng, syempre. regalo sa Yan ang ating paborito, ha? Watch, Share, and Win. Sa mga nanonood po sa Facebook, tandaan po ang ating mechanics. Yes. I-share po ang ating live streaming, The Secret of Health, at i-comment ang inyong mga good experiences sa paggamit ng product ng Yes to Health. Yan. Don't forget, lagyan ho ng hashtag The Secret of Health. Yan. Dalawa ho yung ating mapipili mamaya na best comment na ating i-announce sa ating bago magtapos ang ating palatuntunan. Ayan. The Secret of Health. Ngayon pong gabing ito, mga kaibigan, ako, napakahalaga itong ating pag-uusapan, Doc Aljan, para daw, kailangan daw po nating mapanatiling malusog ang ating puso. Pero unang-una, Doc Algie, bakit dapat unang prioridad natin? Dapat ang pag-aalaga ng ating puso. Oo, ayan. So, syempre lahat ng bahagi ng katawan mahalaga. Pero kung tatanungin mo isang tao, ano ba yung isang organ sa katawan natin na kapag huminto, kahit ilang minuto lang, ay hindi tayo mabubuhay. Delikado na. Hindi yan yung brain, kundi yung heart. Kasi yung puso natin, actually, ito yung pumping station ng katawan natin. At kumbaga, all the organs of the body is dependent on our heart. Pwede ka ma-paralyze pag nagkaroon ng ano yung brain mo. Yes. Pero kapag ang puso mo talaga rin nagka-problema, Totally wala ka na. totally wala na. At ang ang puso natin is the hardworking organ of the body. Kumbaga ito yung hindi man siya yung pinakamalakas na muscle sa katawan natin, pero siya yung pinaka-hardworking. Kasi from the very start, doon pa lang sa sinapupunan, tumitibok na siya. Tumitibok na, tama. Hanggang ngayon. At just imagine, 100,000 beats per day. Wow. In a lifetime, sabi nga nila, mga 2.5 billion beat per a lifetime. Yung average Sa buong lifespan. buhay ng tao. Sa buong buhay ng tao, yung average. Regardless ng anong edad niya o gulang. Yun yung average. Siguro yung common mga 70 something like that, ano. Correct. At ang ang kahalagahan ng puso, kaya dapat siyang pangunahing concern dahil lahat ng resources na kailangan natin to live, like yung nutrients, yung oxygen, hormones, etc., yung puso ang nagdi-deliver. Kumbaga siya yung pumping station na hindi dapat madidelay. At ang ating cardiovascular system, dapat siya isang superhighway. Hindi siya yung parang kalsada sa loob ng subdivision na mayroong mga humps. Di ba? Yun yung difference. Itong puso natin, may karatula yan Do not delay. Tama. Diba? Any delay, at least a few minutes, can damage our organ. Yun ang ng heart natin . At according to study pa, sabi ng WHO, nasa more than 20 million per year ang namamatay sa heart attack. Sa puso. Wow. Oo. At Yung biglang atake de corazon, Doc, Yung sa heart attack. At ang problema sa heart attack, Ray, yung mga cardiac arrest, karamihan ng inaatake sa first attack, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Ibig sabihin, kaya nga, very careful. That's why number 1 ang heart attack na killer. Wala nakakatalo dyan. Nandun sa top spot yan. Sa bagay, For many decades. wala ka talagang magagawa pag umatake, ha? Oo. And just imagine, 85% ng lahat ng namamatay sa buong mundo is based on dahil doon sa cardiovascular, sa heart attack. So ibig sabihin, yan ang reason why ang puso natin ang isa sa pinakang pangunahing priority natin na dapat lagi siyang nasa tamang kondisyon. Ayan. Ngayon, ang tanong, Doc Algie, ano-ano yung mga pangunahing problema sa ating puso at paano ito nangyayari? Ha? Bakit nangyayari ito na hindi natin nalalaman?
So, ang puso kasi natin, merong yung dalawa lang muna, yung tinatawag na coronary artery disease o yung pag-develop ng bara sa mismong ugat ng puso natin, yung coronary artery. That can lead to heart Yung attack. coronary artery, nasa loob mismo ng puso yun. Nandun yung sa puso natin. Actually, siya yung nagsusupply sa mismong heart muscle natin. So, pag siyempre yung pumping station mo, yung puso, siya mismo ang nagkulang doon sa nutrients sa kailangan niya, yung mga muscle cells doon, yung mga cells, mamamatay yun. So, it can lead to heart attack. At ang problema, ang heart attack, ito yung sinasabi natin kanina na hindi ito nagbibigay ng early warning. That's why sinasabi nila ito ay silent killer. May mga signs and symptoms na pwedeng parang pareho din ng ibang mga sakit, parang pagkapagod. Pero kadalasan yung mga pasyente, hindi talaga nila alam na meron Hindi sila. nila alam. They do not suspect. At ang umpisa niyan, una, yung mga cholesterol, yung mga pamamaga, yung mga inflammation, deposit ng calcium, yung mga scar tissue, dahan-dahan yan na nagbi-build up. Kaya nga sabi nila, ang heart attack, hindi naman ito talaga sudden. Mga 20 years to 40 years in the making ito, yung tinatawag na heart attack na tumatama sa atin. Kailan problema, kaya tumatama na yung bigla, yung talaga matindi na dahil hindi natin pinapansin. Hindi pinapansin. Oo. Kaya pag bumaba na yung volume ng circulation, babagsak yung oxygen mo, ma-starve o magugutom yung cells mo kasi delay yung delivery ng nutrients. Kaya feeling mo, lagi ka nang hihina. Yun yung mga yun yung mga parang early signs na parang associated din sa ibang sakit. Oo. Baka ito'y pagod lang, baka stress Oo lang nga, ito. ganun nga yun, Doc. O, di ba? So, hindi nila masyadong nabibigyan ng importansya. Hindi naman yan yung dahan-dahan na lagi masikip ang dibdib mo Oo, hindi. Before the sudden heart attack. Yun ang problema dito sa sakit sa puso na ito. Kaya dapat nating tingnan yung mga symptoms, dapat kilalanin natin yung mga chest pressure, yung parang mga pain na hindi maintindihan, lalo sa jaw area. Sa ibang may tusok-tusok pang nararamdaman. Tapos itong mga kamay, parang minsan nangangalay na may nagraradiate na pain. So, may effect din yun sa puso, Doc. Connection yun, may connection. Isa rin yun na sinasabi na early signs. Kaya nga, ang lagi natin sinasabi, pag mayroon kang hypertension, o kaya may diabetes ka, tapos nararamdaman mo yung panghihina, nararamdaman mo yung mga pamamanhid, nararamdaman mo yung chest pressure. Yun na yun. Huwag mo nang ipagwalang bahala. Baka ano lang to, baka pagod Oo lang nga, ito. Kasi sa heart attack, Ray, ang pinakang number one talaga na way para hindi ka tamaan ng early death, yung pagpapacheck up. Kasi pag chinek up ka ng doktor, yung mga espesyalista, like cardiologist, makikita na Alam nila nila kagad. ito yung mga red flag, meron ka ba nito? Kasi number Tingin one, pa lang sa'yo, alam na. yes, lalo na kung may hypertension ka. Yun ang titingnan sa iyo. Oo. Yun yung una, yung heart attack. Yung heart failure naman, kakaiba naman yun. Ang heart failure, ibig sabihin yung ating puso, nagkakaroon siya ng pagbagsak ng kanyang normal function. Diba? Yung kuryente na nakikreate ng puso mo, yung abilidad na mag-pump ng dugo, bumabagal na, humihina na, yun yung tinatawag na heart failure. So, sometimes yung heart failure, nangyayari yan, kapag na-heart attack ka tapos hindi ka namatay, nakasurvive ka, pwedeng pagmulan yon. Or if you have hypertension or diabetes or other diseases na may involve yung inflammation, high stress, pwedeng makaka-apekto yun dun sa ability ng puso natin. Halimbawa, lagi ka na lang malapot ang dugo mo. So yung heart natin, yung ability niya, nababawasan. So yun yung tinatawag na heart failure. Hindi yan hihinto yung puso mo, pero siya ay magfe-fail sa kanyang normal function. Yun nga, yung point na yun, Doc, hardworking itong ating mga puso. Pero bakit nagkakaroon siya ng ganong failure? Marami silang kinukunik sa kasi. vitamina ba yan? Kulang ba tayo sa vitamins? Meron ba tayong bisyo na nagiging dahilan kung bakit? Ha? Sinasabi nila lagi Nasisira. na laging cholesterol ang kinukonek nila. Cholesterol. Pero multi-factor kasi yan. Yung cholesterol, isa lang yon, yung mga fats. Pero una, tingnan natin na may iba pang factor like tinatawag na chronic inflammation. Ang chronic inflammation kasi, ito yung tumatama sa atin na nakaka-apekto sa lining. Meron tayo kasing non-stick smooth lining doon sa, imagine mo doon sa tubo ng ating daluyan ng dugo. Yes. Meron doon tinatawag na endothelium. Yung endothelium, pag na-stress tayo, affected siya. Ang trabaho ng endothelium, siya yung nagpo-produce ng tinatawag na nitric oxide na nagre-relax naman sa ating mga blood vessel. So pag nasira yung endothelium mo na pinakang smooth, parang non-stick layer, pwede na yung kabitan ng mga plaque or ng mga
other formation of fatty acids na hindi nakakabuti sa katawan natin. So mawawala na yung lining na yun. Yeah. Wow. Hindi siya mawawala pero maapektuhan, hihina siya. Masisira siya. So lulutong na ngayon yung iyong blood vessel. Kaya yung chronic inflammation, isa yan. Pangalawa, oxidative stress, yung lagi tayong nagkakaroon ng oxidation because of free radicals. Mahilig tayo sa mga pagkain that can enhance yung free radical sa katawan na bumabagsak din yung ating tinatawag na antioxidant. Isa yan. Insulin resistance, kung diabetic tayo, especially type 2 diabetic, may mga taong tumataas yung level ng insulin sa kanilang dugo kasi nga hindi nagagamit effectively yung insulin. Kaya nga ang tawag sa type 2 diabetes is insulin resistant diabetes. So yung insulin resistance, nag-i-increase siya ng inflammation ng ating katawan. And also, tinataas nito yung possibility ng pag-develop ng triglyceride deposit sa katawan natin. O kaya, nagsisimula na yung tinatawag na metabolic syndrome. Isa pa, hypertension. Sa recipe daw ng heart attack, ang hypertension ang number 1. Maraming umaaray yung sa hypertension eh. Kaya nga so kung kayo may hypertension ngayon, take note po, meron na ho kayong isa sa recipe to develop a possible heart problem. Okay. And next is smoking. Naku po. Paninigarilyo. Kasi Ray, yung Daming smoking umaaray din yan. can give you thousands of chemicals from the cigarette that can stiffen or nagpapaharden ng daluyan ng dugo natin. So lagi yan nakalagay sa mga dahilan kung bakit nagdi-develop ang heart disease. And next is yung lack of exercise. Yan. Lagi natin binabanggit ito. Palaging kukuya-kuya-kuya lang. Kaya hindi naman kailangan ng tumakbo ka or Hindi naman. Walking is the best recommended exercise for patient na mayroong maging active lang. Suspected na paghina ng heart. Kasi alam mo, pag mahina yung puso mo, maraming palatandaan yung lower extremities mo, pwedeng namamanas. So walking is the best kasi meron tayong second heart na tinatawag, yung calf muscle. Yan. Diba? Binanggit ko na ito nung napag-usapan natin last week. So once na lumalakad ka, gumagalaw yun, nagpapump din yun. It helped to revitalize yung pagbalik ng dugo sa heart natin. Pataas, Kumbaga, nandito yung heart mo and nato yung second heart mo na tinatawag ng mga dalubhasa to help na bumabalik yung dugo sa puso ng maayos. Actually, ganyan katindi yung paggagawa ng Diyos sa ating katawan. Tama. At Pasalamat kinakailangan lang talaga natin na tingnan yung ang key dito is yung preventive at saka maagap na intervention . Kaya nga di ba yung mga doktor lagi sinasabi, pag may mga symptom kayo, kailangan magpa-check up, huwag kayo matakot kasi saka pagkatiwalaan nyo ang inyong mga doktor. Tama. Diba? Kaya naman binobrot up ko itong topic na to kasi sa naturopathy kasi ang sakit sa puso ay tinuturing namin na isa sa preventable condition using nutrition. Kasi malaki ang ginagawa ng nutrition. Good news, So kayang-kayang iwasan. Kasi Ray, marami namang mga may sakit sa puso na hindi naman sila, humaba pa ang buhay nila. Dahil sinunod nila advice ng doktor na dapat healthy living, iwasan yung bawal, dapat yung nutrition, priority. And of course, your maintenance medication. Kung meron. Kung may reseta ng doktor. Kung wala naman, okay lang. Oo, kung wala, okay lang naman. Tuloy-tuloy lang sa magandang ginagawa ninyo. Tama po kayo. Ayan, galing, So, ano-ano ang benepisyo, Doc, na supplements? Nabanggit na ho ninyo, Gaya ng ating pinagwawagwagan din ng Santon Plus Gold sa mga taong may problema sa puso. Ayan, so yung mga supplement kasi, ang tanging nagagawa niya is yung pinaka-foundation o root cause ng pag-develop ng hypertension and diabetes and also heart disease. Kasi yung substance kasi sa tinatawag na chain of disease, ang pinakang first step is weakness. Paghina because of nutritional deficiency. Pag sapat yung nutrition sa katawan mo at hindi manghihina ang cells mo, hindi ka basta magde-develop ng pagbagsak ng isang organ ng katawan, any organ of the body. Unless malason ka or magkaroon ka ng injury. Mga biglaang hindi magandang nangyari. Kaya napakalaking bagay ng nutrition. Kaya hindi siya gamot because malawak ang kanyang coverage of benefit. Hindi siya targeted na painkiller lang yan. Yan ay para sa pagpapababa lang ng BP. Ang nutrition, Ray, ang isa sa pinakang pundasyon kung bakit tayo nabubuhay at malakas. Kung maganda ang nutrition mo, wala kang halos magiging problema.
hindi tayo basta magkakasakit. Oo. Hindi tayo magkakaroon Kung magkaroon man paminsan-minsan lang at minor problems lang ano ha. Oo. Pero yan kasi yung core ng katawan natin na kapag sapat yung kaya lang naman nagkakasakit tayo habang tumatanda, marami nangyayari. Humihina yung panunaw. Yan. Humihina yung absorption. Yan. Hindi ka na makanguya na masyado. Totoo yan, Doc. Yun ang reason why we are always, kahit may kinakain tayo minsan, nagkukulang tayo sa sustansya. Yes. That's why supplement, hindi naman yan aaprubahan ng FDA kung walang silbi. Correct, Supplements correct. are intended to give you nutrients na hindi mo commonly nakikita sa pagkain mo. Kasi minsan yung pagkain natin, niluto natin ng husto. Nawala na yung mga essential Nawala na yung mga nutrients. O kaya naman, nag-evaporate na. adulterated masyado. Masyadong ka nating minarder yung pagkain. Pinirito na natin, nilagyan pa ng asukal na marami. Kumbaga maraming processing of food. Iba naman, todo naman ng preservatives ang nangyari. Kaya halos wala ka na makuhang sustansya. Oo. So, yun ang kinakailangan natin ma-realize. Kasi nga, sa totoo lang, napakaraming pinapatay ng problema sa puso, pero ito ay hindi naman katulad ng infection na hindi mo pwedeng iwasan basta-basta na pag tinamaan ka. This is a developing condition na hindi siya bumabagsak bigla sa'yo. Sabi nga, 20-40 years in the making itong pagkakaroon ng heart attack. Aba, sige ha. Salamat, Doc Algie. Marami kaming dapat natandaan sa mga binanggit mo. Pero, sa ating pagbabalik, Doc Algie, kayo pa rin ay sasagot sa mga katanungan natin mga babayan tungkol pa rin po sa benepisyo ng Santon Plus Gold at ng ating pinakapaboritong kape. Pampaganda na, pampabata pa. Ang bagong-bagong Santon Gold Coffee Mix. Ito pa rin po sa ating programang The Secret of Health. The Secret of Health. Po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Dito lang sa The Secret of Health. Muli, isang magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao. Inyo pa rin pong mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan. At Doc Algie? Doc Algie po ha. At siyempre programang The Secret of Health, hadid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at laging makaiwas sa anumang pagkakasakit. Ang Santon Plus Gold po isang herbal supplement. Meron po yung pinagsamang mangosteen, meron po yung moringa, meron din po yung ampala, spirulina at garlic, yung bawang. Natural kaya wala pong side effects po. Kaya naman po sa mga hindi pa nakasubok ng Santon Plus Gold, magtungo lamang po sa pinakamalapit na drugstores. Available po yan sa Mercury Drug, maging sa Watsons, TGP, Southstar Drug, Shopee at Lazada. Sa mga mahilig mag-online shopping, po. At sa Yes to Health office sa Quezon City, maaari din po kayong tumawag sa Yes to Health hotline 0969-627-1262, 0969-627-1262. The Secret of Health. Nako, ito yung mga tanong Doc Algie from 0927-64202. Sabi ho niya, namamana ba? Ayun, yun ang kanyang tanong. Namamana rin po ba ang pagiging mahina ng puso? Ayan. Ang lolo at tito daw po niya parehong namatay sa sakit sa puso. Kung for prevention daw po, Doc Algie, ilang kapsula daw po ng Santon Plus Gold ang dapat na inumin para sa puso? Ayan. Una, yung namamana ba? Yes, meron tinatawag na genetic tendencies. Sakit sa puso? Yes. Kasi minsan yung hypertension, ganun din So, pero sa naturopathy, ganito ang aming pagpapaliwanag. Yes, Doc. So, yung lifestyle is also namamana. Yung kasing genetic, parang lang yun parang default na meron kang tendency to develop. Pero hindi ibig sabihin na yung tatay mo, nanay mo, kinamatay sakit sa puso na wala ka ng lusot
na yun talaga rin yung kahihinatnan mo. Parang tendency lang to develop it, pero hindi naman talaga ito yung no choice ka. So, kung prevention lang, ang pinaka-the best, 2 to 3 capsules ang Santon Plus Gold. Kasi yung Santon Plus Gold, kapag ininom natin araw-araw, yung mga sangkap, especially yung Santon Plus Gold Ray, meron siyang garlic. Meron siyang moringa, ang moringa kasi yung kanyang nutrients can help us to create the body to create nitric oxide. Okay. Yung garlic, napakaganda rin para sa mga cholesterol. So, kaya di ba maraming umiinom ng high blood ng garlic. So, nasa Santon Plus Gold po yung garlic din. No? Ayun. From 0918-48461, meron daw po siyang goiter, Doc Algie, ano ho? Pwede po bang Santon Plus Gold sa kanya at paano daw po ang pag-inom nito? Pwede po ang Santon Plus Gold, pwede sa mga may goiter, pwede sa hypothyroid, pwede sa hyperthyroid. Kasi pwede mo naman siyang i-take at yung katawan natin, gagamitin niya yung mga nutrients na meron doon para balansehin yung ating pong kondisyon. Kasi hindi katulad ng halimbawa may maintenance ka para sa hypothyroid. Ito namang isa, hyperthyroidism. Hindi mo pwedeng inumin yun kung hindi naman yun yung condition mo. Pero sa Santon Plus Gold pwede kasi nutritional support po ito na niu-utilize ng katawan natin sa kanyang pangangailangan. So pwede kayo mag-take sa ganyang condition, siguro pinaka-the best 1 capsule 3 times a day before meal ang inyong inumin araw-araw. Alright, from 0995-2259, sabi po niya, Doc Algie, pwede po ba ang Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix sa acidic at hirap makatulog sa gabi? Yes, kasi pampatulog ko namin ni Doc Algie. Hindi naman siya ginawa para labanan yung antok Saka maganda po sa tiyan. Yun yung common experience sa mga gumagamit. Kasi marami tayong mga nagtry ng ating coffee na talagang hindi nila kasundo yung regular coffee kasi umaasim siya nila, kaya iniiwasan nila. Pero mahilig sila sa kape. So they tried this coffee and sabi nila okay naman, hindi sila nangasim at hindi rin naapektuhan yung kanilang pagtulog. Kasi this coffee is alternative coffee na ang purpose niya is while you are taking it as yung nakasanayan yung kape, merong benepisyong hatid naman ito nutritionally. Kaya pwede po ito kahit doon sa gusto makatulog na maayos sa gabi. Ayan. Siyempre, Doc Algie, ayaw man natin sa hindi na tapusin ang ating pag-uusap. Pero siyempre, ito nang pinakamalaga sa ating talakay ngayong gabing ito ng linggo. Ayan, nakita ko na yun. Meron na. Nakita mo na. Hindi ko makita kasi rito Ayan. Unang mariregaluhan ay si Sir Jovet Elguera. Yun, sabi congrats niya, po. Ray, simula po nung nag-take ako ng Santon Plus Gold Capsule, ang Santon Coffee Mix, nag-normalize po ang blood pressure and blood sugar. Thanks po sa inyo and more power. Yan. Congratulations. Next is Celestine Canton. Sabi niya, ang galing po talagang herbal supplement ng Santon Plus Gold Capsule na ito. Nagdagdag ang enerhiya kaya kahit anong daming nagawang trabaho sa bahay at labas, sa loob at labas, parang ang lakas-lakas ko pa rin. Yun ho yung sabi ng ating texter. Yan, mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix. Ang galing-galing naman. Pero siyempre, nais ko lang din basahin itong binabanggit dito ni Fitz Balagta. Sabi niya, Doc Algie, napaka-informative po ng inyong topic. Ano po? I am just browsing pero natigil daw siya rito sa ating pinag-uusapan. Dito salamat naman. Kaya nakinig siya sa atin. Ang galing-galing naman. Hindi ho coincidence po yan. Para naman may palaganap natin ating pinag-uusapan tungkol sa good nutrition. And of course, yung iba pa ay talagang nagbibigay sa atin ng magagandang feedback. Pero yung mga nanalo ngayon ay sino-sino ulit, Doc Algie? Ulitin ko, si Sir Jovet Elguera at si Celestine Canton. Ayan. Congratulations po sa inyo. Abangan po ninyo yung message mismo ng ating executive producer, napakagandang si Miss Pichi Gonzales, para po kung paano nyo ma-receive itong regalo ng Yes to Health, ang Santon Gold Coffee Mix gift packs. Ayan. The Secret of Health. Dami ito rin nagtatanong, Doc Algie, ano bang susunod nating topic? Ayan nyo po.
magandang topic yung susunod. Pero magkakaalaman po natin yan sa susunod nating pagtalakay, mga kaibigan, sa ating programa. Siyempre, gusto namin na kahit simpleng impormasyon, basta maintindihan po natin. Take note, ang kalusugan nasa atin po mga kamay. Tama. Prevention is better than cure. Tama. At kinakailangan ang maagang intervention para hindi ho tayo pumanaw. Sabi nga, dito sa mundong ibabaw ng maaga. Yan. Siyempre sa The Secret of Health kami po ay muling babalik sa Sunday. Yes. Tayo po ay magkasama-sama sa ating pong palatuntunan every 8:30 po ng Sunday. Magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon ng malusog na katawan. Doc Adji po ito mula sa Yes to Health. At Ray Siban para pa rin po sa ating programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.